Yun lang. Loud and Yun, clear. Yun. loud Thank and you, clear. thank you. Okay. So, start po tayo mga kababayang maisog. Medyo mabilis lang po ito. Kasi sinamantala ko lang yung kasama ko ditong gwapo. Mahirap kasing hanapin tong taon to no? Kaya sinamantala ko, bumisita kasi siya dito. Kaya, yan, nag-live po tayo ng wala sa plano ulit. Lagi naman ganun. Pero bago po tayo mag-start sa topic natin, kasi Chairman, ang topic natin ngayon is yung update, ano na ba yung mga activities na ginagawa ng Hakbang na Maisog kasi nitong mga nakakaraang araw, may mga nagsasabi na nawala na daw yung maisog, ganyan. Kaya gusto natin silang bigyan ng update, Chairman. Para naman sa ganon is malaman nila na ang Hakbang na Maisog is nandito pa rin naman at hindi po tayo nawawala. Okay? Chairman, basahin mo nga. Medyo malabo yung mata ko. Shoutout mo muna. Yeah, gaya na nabanggit ni kasamang Placido, marami nagtatanong nasa na daw ang maisog ngayon dahil nga after nung Liwas ng Bonifacio ay wala tayong visibility sa social media. So, una, nagpapasalamat tayo doon sa mga organic na pumunta nung Liwas ng Bonifacio, nung event natin sa Liwas ng Bonifacio, which we dubbed as Luksang Bayan, na organic yon. Yun ay puro na nanggaling sa grassroots bunga ng tinatawag nating Leaders Forum. So ito yung yung gusto nating emphasize na hindi tayo basta nagli-Leaders Forum, hindi tayo basta nagli-Leaders Forum lang, at the same time hindi tayo nagrarally lang na alam mo yun, hinahangaan natin yung abilidad, yung pagpupulsige ng mga kasama natin na sumugod, mag-organisa, pumunta na sa Malacanang, pumunta sa EDSA, pumunta sa Liwasan. Pero iba kasi talaga yung sitwasyon natin. Number one, ang kalaban natin dito yung administrasyon. Nasa kanila yung bilyong-bilyong pondo, nasa kanila yung koneksyon, nasa kanila lahat. Imagine yung KOJC mismo. Hindi basta nakamove dahil nga kitang-kita natin kung paano ginipit. What more pa yung mga maliliit na grupo na inaambisyon na sugod na ganyan. Alam niyo, mahirap kasi yung sugod na hindi inaanalisa. At stand corrected, itong Hakbang na Maisog, nung binuuto sa Davao, ay mahabang proseso. Hindi to naisipan lang ng January, binuo na. Mahabang proseso ito. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan. Yung iba kasi, atribida, na sumugod. Pero nung itina-challenge mo, sige kayo manguna, wala namang masabi, wala namang magawa. So, we are not underestimating yung mga kasama natin. We are not also blaming anybody kung bakit hindi tayo hindi natin ma-achieve yung goal natin. Kasi ang Hakbang na Maisog, number one, uulitin ulit natin, ang may wisdom dito si PRRD. Ngayon, doon sa lahat ng mga tagasunod, yung mga nag-oorganisa, tanungin natin, kaninong wisdom nang gagaling yung kanila o kaninong instruction. Kasi baka mamaya, nadinig lang kay PRRD, wala naman direktang guidance. So, saan pupunta? Mamimislead yung mga tao. Ngayon, dumadating tayo sa tinatawag na fatigue. Diba? Napapagod yung tao, napapagod yung organizer, napapagod yung resources natin, yung mga tumutulong sa atin. At the end, kapag nandyan na yung mismong araw ng laban, wala tayong magagawa. Kasi bakit? Ubus na lahat yung enerhiya natin. Ang kalaban, ang administrasyon, ngayon gumagawa na naman ng budget for 2025. May pondo na naman sila. Come to think of it, mag-isip tayo. Huwag tayong basta-basta lang aariba. Dahil, yun nga, kami ni kasamang Placido, kami yung nandun sa grounds eh. Nadidinig namin ano yung sentimiento ng taong bayan. Sa atin na sa social media, okay eh. Alam na natin. Sabihin natin, dominated natin social media. Pero subukan nyo, yung mga nagli-leader, subukan nyo na pumunta sa pinakamaliit na barangay, sa pinakamaliit na mga sektor sa lipunan. Tanungin nyo kung ano yung sasagot sa inyo about Maisog. Hindi nila alam. Ano yung pinag-aralin ninyo? Bakit kinakalaban yung administrasyon? Wala kasing awareness. Kung ginagawa natin, hindi lang yung makapag-aya tayo sa EDSA, makapag-aya tayo sa Malacanang, okay na. Meron tayong tinatawag na target eh. Ngayon, kung hindi natin naiintindihan yung ginagawa natin, mas mainam sumunod na lang tayo doon sa pinagkatiwalaan ng ating PRRD para gawin yung Hakbang na Maisog na ito. O kung hindi man sila susunod, pwede naman, mag-parallel tayo. Kaya lang, ang problema kasi, nadidikit yung pangalan ng Maisog. Pati Maisog nagkakaroon ng effect. Nagkakaroon ng domino effect. So, bottom line, ay kahit hindi kasalanan ng Maisog,
ang sinisisi si Maisog. Di ba? Tama ba yun? Okay, Chairman, we love Philippines. Tuloy lang pagpapalakas akbang na Maisog, Sir Placido. Of course, hindi naman po tayo tumitigil katulad po ng mga naghahanap sa social media no kahapon. Kagabi, meron akong nabasa. Ay, kahapon nga yun. May nabasa ako na nag-post. Kung ano yung pinost, ang dami naman nag-comment na sinasangayunan yung post na yun. Then, nung kinounter natin yun, Mr. Chair, mukhang binalak ako ng tao, no? Siguro ayaw nilang marinig yung katotohanan about sa Maisog. Kaya, ang pinakamagandang ginawa ng tao na yun, binalak niya ako. Hindi ko na nasasabihin kung sino yun. Baka humaba pa. Okay? Manibela, convince ninyo. Actually, I am trying to get in touch with Manibela Kaya kung meron po kayong kung kakilala niyo po sila, pwede niyo pong pa-PM sa akin or sa aming chairman. Kausap ko mismo yung chairman nila. Okay na. Nakalimutan ko. Kaya lang, ang sa kanila nga kasi, may sarili silang laban yung pinupunto nila. At the same time, sinasabi nga, magpalakas din yung Maisog sa NCR. Kasi ang NCR sa ngayon, talaga nakikita natin, diversified pa. Hindi pa nag-i-integrate dun sa awareness level na bakit ba mayroong Maisog. Kasi nakita natin, ang Davao, ang Mindanao, ang Visayas, talagang jumpak ang tao at may suporta. Dito kasi, let's admit the fact na iba yung Luzon kasi. Iba yung baluarte ng Luzon. So, mahabang proseso para ipaintindi natin sa taong bayan. Kuya, siguro bago tayo magdire-diretso, no, kasi mabilis lang to, no? Blitzkrieg to. Sige. So, mga kababayan Maisog, yung mga nanonood po ngayon, paki-share po sa iba para po mas dumami po yung makaalam na meron pong Maisog, buhay pa po ang Maisog natin. At nang sa ganon, malaman po ng mga kababayan nating mga Maisog na hindi naman po nawawalang Maisog, sila lang po may sabi doon. Okay. Dagdag ko doon. Not unless, kung sino yung may wisdom dito, siya mismo yung nagsabing abolish Maisog, si PRRD, saka tayo susunod. Kasi nga, wala tayong ibang dapat sundin dito eh. Walang ibang dapat na giya dito, walang ibang direksyon na sinusunod, kundi yung guidance ni PRRD kasi mas naiintindihan niya kung ano yung nangyayari sa atin. So, man doon sa Marcos resign, actually sa PDP, 3 pa lang yung dineclare. Si Senator Bongo, Senator Bato, at si Philip Salvador. Kaya si Miss B, yan, kaibigan din natin yan. At talagang yan, sobra yung tiwala sa atin. So, siya ngayon yung NCR Vice President ng PDP. So, tingin namin wala pa namang official declaration tungkol sa kung lalaban sa Senator. Pero actually, doon pupunta yung topic namin mamaya. Yung tungkol doon. In connection yun din kay Kapitan Dado, na ito kasi hindi binuo para maliwanag yun. Balikan nyo ito yung video na nasa likod natin. Balikan nyo yung sinabi niya. Hindi natin intensyon na pababain o patalsikin yung presidente. Ang gusto lang niya i-correct yung governance. Good governance yung tinutumbok natin. May 4 na pillars: transparency, accountability, peace, and security. Na nakikita natin ngayon, nakikita ni PRRD, mula doon sa ulo, mula sa Commander-in-Chief. Siya mismo, yung transparency, hanggang ngayon, hindi siya nagpapa-hair follicle test. Dahil napakabigat ng burden. Bakit? Bilang presidente ng Pilipinas, kung ikaw ay addict, that is betrayal of public trust. Okay. Kuya, susugan ko yung sinabi mo. Bagamat sinabi ni PRRD na gano'n, na we don't want to intend na gano'n nga po yung mangyari, pero siyempre ang boses pa rin ng mamamayan ang magsisilbing puwersa kung ano yung gusto nilang gawin, no, dito sa ating presidenteng bangag. Dahil malinaw naman ang sinabi, transparency, accountability, peace, and security, pero kung talagang patuloy na magbibingi-bingan itong bangag ng presidente na to, at sa pamamagitan ng Maisog, itinulak ng taong bayan ang Maisog at ang mga mamamayan na pagbitiwin sa pwesto, palagay ko may karapatan naman ng sambayan ng Pilipino dahil tayo lang naman ang nagbigay ng mandato. Okay? So, kay Ma'am Asiana D, good evening everyone. Auntie Kenya, Sir Renier Miranda, good evening po. Si Ma'am Marmalade Pai, great idea that vloggers should call out the Catholic Church. Boycott and do not give abuloy tithing. Filipinos are already desensitized, thus learned helplessness. Ano masabi ko kaya? Ayun. Yun yung panawagan natin. Balikan natin yung result nitong nakaraang liwasang Bonifacio natin. Alam niyo ang kumilos doon, hindi Katoliko. Naniniwala ba kayo? Ang binuo natin, yung Religious Leaders Forum, lahat ng pastor, bishop ng iba't ibang denomination, iba't ibang Christian group, including the Muslim community, sila yung nagpunta doon sa liwasang Bonifacio. Ibig sabihin kasi ganito, kuya, no? Tama, una,
una't pangalawang EDSA, Katoliko, marami nagawa. Pero sa ngayon, kung titingnan mo, parang bata eh. Parang naghihiganti sila dahil porke ang tumayo ay si PRRD, tayo nila suportahan. Kaya nga napakabigat ng challenge yun. Nasaan ang simbahang Katoliko kung saan sila yung inaasahan na tagapag-akay ng mga tupa at sila yung dapat magtaguyod ng moral ascendancy sa mga taong bayan. So, tama yung sinasabi, yung sa tithes, yung sa mga abuloy. Bakit pa tayo mag-aabuloy sa simbahang Katoliko kung ginagamit lang din sa katiwalian, kung ginagamit lang din sa kawalang kabuluhan? Nakita mo yung mga paring may sariling sasakyan, may mga sarili mga naipundang na mga luho. Nasaan sila kung nasaan yung mission nila? Di ba? Ang mission ng simbahan, maging propeta. Di ba? Prophet, hindi para mag-profit. Di ba? Ang role ng pare ay magkaroon ng misyon, hindi para mangumisyon. So, challenge sa simbahang Katoliko. Katoliko ako. Pero alam mo, nakagis na ako sa Katoliko, mas masahol pa yung politika dyan sa loob eh. Kaya, ngayon, challenge to doon sa mga tumatayong leader ngayon ng simbahang Katoliko. Kung kayo, hindi nyo kayang tumayo, ano pa yung silbi ninyo bilang mga pastol ng simbahan? Mabuti pa yung mga iba-iba denomination. Ngayon, mas bumilib ako sa kanila sa ludo ko. Bakit? Nung malaman nila, matuklasan nila na gano'n na naka-worse yung senaryo natin sa gobyerno, sila yung tumayo. Yung pledge, dati-dati kasi, ang dami mga leader pupunta. Magpapapunta ka ako 5,000, magpapapunta ka ako 10,000. Pagdating na actual, wala. Pero ito, nag-commit sila. Sabi ng isang pastor, magpapadala po ako ng 100, magpapadala ako ng 200. Yung goal na magpapunta ko ilan, na-achieve natin, kuya. Kung sabihin, hindi pa patay ang pananampalataya sa Pilipinas. Nandyan yung mga inaasahan natin. Tsaka nakita natin, hindi nila tiningnan yung issue lang na about kay Pastor Quiboloy or kay King OJC kaya tayo nagtatanggol. Hindi. Ang tiningnan nila, napakabigat talaga nung nangyayari ngayon sa Pilipinas na kung kayang gawin sa isang institusyon kagaya ng kay OJC, what more pa yung karaniwang mamamayang tao, mamamayang Pilipino, di ba? Yun yung tinitingnan natin dito. Kaya, siguro po, kung hindi man tayo visible ngayon sa social media, sa mga rally, sisiguraduhin po natin, ngayon po, meron tayong mga schedules ng Leaders Forum kung saan hinihimay-himay po natin bawat lugar, bawat purok para iparating ano ba yung kahulugan, layunin nitong hakbang na maisug. Kaya yung mga nasa social media na sinasabi wala nang maisug, wala nang ano, let it be. Sabi nga po, ang dinadaanan natin maraming asong kakahol. Yung mga asong kakahol na yan, wala pong maidudulot sa atin yan. Ang hakbang na maisog, sisiguraduhin natin, tatahak tayo sa direksyon kung saan tayo tinuturo ni PRRD. Doon sa mga kakahol-kahol, sige lang, go on, ituloy nyo lang yan. Basta yung repercussion sa huli, huwag tayo sanang magsisi na. Baka mamaya, may mangyari sa inyo. Gipitin kayo, hahanapin nyo ang maisog, hahanapin nyo mga tutulong sa inyo, isaalang-alang nyo lahat ang ginagawa ng maisog, may direksyon. Kung ayaw sumunod sa direksyon na yon, it's not our fault, it's your fault. Yun yung dapat. Okay. Napakaganda nung mga nabanggit mo na yun, kuya. At least sana ngayong gabi na ito is nagiging maliwanag po. Pero bago po tayo magpatuloy ulit, pasalamatan po natin si Ma'am Connie Padilla para po sa kanyang suporta. Malaking bagay po ang kanyang support sa atin. Mukhang rakista pa si Madam, no? So, 15 Hong Kong dollars. So, maraming salamat po. So, basa po tayo. Sir Alfredo, good night din, sir. Ayun. Lumay ka na, bilis Dali lang po Yun. So, sabi po ni Ma'am Kai Casey. Dito, kita mo. Ano lang. Si Boss El Bigotillo. Uy, hello. Namin yan. Nabis ka namin. Sabi ni Ma'am Kai Casey, okay lang yan, mahaba pang laban. Actually po, yun nga po yung sinasabi natin. September 20, Luksang Bayan, hindi po ito yung una't huli na hakbang ng maisog, Actually, yung Luksang Bayan po na yan po yung sinasabi natin na day 1 of Luksang Bayan. So, kahit na po tahimik tayo, hindi po tayo masyadong nagkakaroon ng mga peace rally ngayon, pero sinisiguro po namin sa inyo na patuloy po na gumagalaw po hakbang na maisog. And in fact, ngayon po, tututukan din po namin ang Central Luzon Regions 1, 2, and 3. Pero yung NCR po natin, tuloy-tuloy din po yan. Baka po this coming Saturday, kuya, tumawag sa akin si Kapitana sa Barangay 174. Okay. Na-connect na sa'yo? Hindi pa. So, madalas kami ngayon, nag-experimental kami ni kasamang Placido. Masakay kami ng taxi, tricycle, nagko-commute kami para kausapin yung mga ordinaryong mamamayan. Randomly tinatanong namin, kamusta yung sitwasyon doon?
sinasabi nila talagang affected sila sa nangyari sa Marcos, pero pag binanggit yung Maisog, tsaka yung rally natin, hindi nila alam. So, doon tayo nagpo-focus ngayon. To educate the people kasi bakit? Grabe ang ginagawa ng Kongreso, lalo na nitong tarantadong si Tambaloslos at saka hindi ko na lang pigil magmura. Si Tambaloslos at saka itong mga kongresista, talagang grabe ang sugar coating dahil sa ayuda. Kaya hindi nararamdaman ng taong bayan kung ano yung nangyayari sa ating bansa ngayon. So, darating ngayon yung eleksyon. Makikita natin ngayon, sino ba yung mga nakinabang lang at sino yung hindi dito sa ayuda. Ngayon, sa mga hindi nakinabang, challenge namin sa inyo, busisiin nyo. Hanapin ninyo saan napunta yung pondo. Kasi, sa ngayon, based information natin, 40% ang hinihingi nitong mga buhayang mga kongresista na to. Halimbawa, sample, AX worth 10 million. 40% nun ay hinihingi nila papunta sa bulsa nila. Pero pa yung kay kapitan, kay mayor, kay gobernador. So, busisiin kung talaga bang napupunta. At kung ang binibigay 5,000, talaga bang 5,000. So, marami pang kailangan mangyari. Nung nagkaroon po tayo ng unang hakbang na Maisog na ginanap sa Mensing Hotel sa Davao City at hanggang ngayon, malinaw naman po na ang panawagan po natin at ang demand natin sa ating gobyernong bangag ay ang transparency, accountability, peace and security na hanggang ngayon, hindi po nila sinasagot. At tama po kayo na ang sinabi po mismo ni PRRD, dapat magtrabaho po itong presidente nating incompetent. Pero habang ang mga bagay po na ating ipinananawagan ay patuloy na ini-ignore at patuloy na ibinabaliwala nitong Pangulong Bangag natin, 10 ng kanyang mga alagad, mga kampo ng Tambaloslos at mga buhaya, hindi po malabo na dumating tayo doon sa punto na mananawagan po tayo na bumaba na itong presidenteng Bangag na to. At hindi po makikinig to na bumaba, mga kababayang Maisog. Actually, hindi sila makikinig na bumaba dahil nakita nyo naman kung yung sagutin nga po yung mga issue, lalo na yung pagiging paggamit ng pulburon at kaliwat ka ng mga batikos tungkol sa mga pondo na kung saan-saan nila dinadala na hindi naman malinaw, walang transparency, aabot po tayo doon sa punto talaga na mananawagan tayo ng pagbaba nito ni Bangag. At sabi ko nga hindi po bababayan. So, ang magiging option po dyan ng taong bayan, kung patuloy po ang na mangyayari yung ganitong sitwasyon sa ating bansa, baka taong bayan na po taong bayan na po ang mismo mag-aalis sa kanila dyan sa pwesto. And of course, yan po ay mangyayari po sa isang mapayapang pamamaraan. Kaya nga po, patuloy po ang isinasagawa po nating mga leaders forum. Dahil dun po sa forum po na yon, kailangan pong magising ang sambayan ng Pilipino, lalo na po yung mga bulag dahil sa ayuda at yung mga hindi po naibabalita sa mainstream media. At kung darating po nga tayo dun sa point na makikita pa rin natin na bukod sa nagpapatuloy ang kawalang-hiyaan sa ating gobyerno, ay patuloy din na nagiging magulo ang ating bansa at nagiging mahirap ang ating bansa, nasa taong bayan po yan kung paano po tayo aakto. Yan po ang pinaka-principles ng hakbang na Maisog. Pero kung sakasakali po, na magising po itong presidente nating Bangag at magpa-hair follicle test, that's number 1. Dilinawin po yung mga issue ng proxy war. And of course, tantanan po nila itong ginagawa nilang mga kaliwat ka ng mga investigasyon, lalo na po ng mga tuwad committee at kung ano-ano pa na kung saan nakikita naman natin, ginagawa na lang po nilang platform ang pag-iimbestiga para po mandamay na mandamay at mandiin na mandiin na ang pinakadulo po niyan, ituturo po ang ating dating Pangulo PRRD. So kung yan po, mababago po nila lahat yan, siguro po makakamit natin yung pinaniwalaan ng ating Vice Presidente, kaya po niya sinamahan itong Bangag na presidente natin. Ano po yan? Yung continuity and unity. Kung magagawa po niya. But for me, for us, the best thing na magawa po niya yan is magpa-hair follicle drug test po siya. So,